Dito ako nagsimula at binuo. Hinubog mula sa mga aral ng magagandang balita at tunay na buhay. Ibinilin ako sa batang nagngangalang G, na ituring akong kaibigan at kayamanan. Sa tagong hardin na ito, nagkaroon ng bagong pag-uunawa, pagkamangha at tuwa na kailangan ibahagi sa iba. Siya si Ate G. At ako ang kanyang mga kwento. Pasok kayo. Pwede kayo maglaro pero bawal ang sakitan. Tsaka mag-ingat kayo, ha? Diyan lang kayo. Maiba tayo! Wala pa rin maiba! Ikaw! Maiba tayo! Maiba tayo! Maiba. Ako ulit tayo! Okay ka lang? Oh, hindi. Nasaktan ka ba? Hindi po, pasensya na po, natapos ko lang. Okay lang. Huwag mo naisipin yun. Basta hindi ka nasaktan. Halika. Pagpagyan natin yung lagot mo. Teka lang. Sure ka? Opo. Kalamutan niyo na yan. Tulungan niyo na lang ako maglinis. Thank you. Dapat mag-iingat kayo lagi pag maglalaro, ha? Opo! Halika, mukhang napagod kayo. Kwentuhan po muna kayo habang nagpapahinga. Ready na ba kayo sa kwento natin? Opo! Hey! Tayo dun, papakilala ko sa'yo si Miss Harsey. Si Lara ay isang batang mahilig lumabas at maglaro sa tapat ng bahay nila. Samantala, ang kanyang kambal na kapatid na si Cara ay mahilig naman manatili sa loob at gumawa ng kanyang mga projects. Alam mo, iniinom ko yung chocolate milk na pinadala mo. Shy, Yung apo. chocolate milk na yan, sikat Huwag kalimutan hugasan ng pinag-inuman, ha? Opo, Lola Ella. Ang kanilang ate na si Shai ang tumatayong nakatatanda at nag-aalaga sa kanilang pamilya habang nagtatrabaho sa ibang bansa ang kanilang nanay. Si Cara. Tapos, si Lara naman, andun sa labas naglalaro. Mabuti naman at maayos kayo dyan. Nakaka-proud naman ang kambal ko. Bisa sa mga gawain nila. Namimiss ko na kayo. Ama, may pupuntahan po pala akong party next week. At nakapagpaalam na rin po ako kay Lola Ella. Promise, imi-make sure ko pong okay ang lahat bago kayo umalis. Kaya wag na po kayo mag-alala. Okay, sige. Shy, aasahan ko yan, ha? Lara, Cara, sumunod kayo sa ate Shy nyo, ha? Maging mabuti kayo dyan. At nang matapos ang araw, Nay, gumagabi na ho kasi rito. Kailangan ko na hong patulugin yung kambal. Ako na po ang bahala dito, Nay. Mag-iingat ka ho palagi, ha? Good night po. pagkatapos ng paghahanda ay nakatulog na agad silang lahat. Pero ang basong pinag-inuman ni Shai ay hindi na iligpit at kinalimutan na. Walang nakapansin dahil sa lalim ng tulog ng mag-anak. Lumipas ang gabi at nagising na ang lahat. Sina Lara at Cara ay naghahanda na para pumasok sa paaralan. Cara, okay na ba yung mga gamit mo? May lapis, papel, crayons at ballpen ka na ba sa bag mo? Hala!
Hala, sorry. Hindi ko sinasadya. Hindi ko kasi nakita eh. Ano ba naman yan, Lara? Ano bang ginawa mo? Nasira tuloy ang project ni Kara. Hay nako, dahil dyan, Lara, hindi ka pwedeng gumamit ng cellphone ha, at hindi ka rin pwede manood ng TV ng 1 linggo. Dahil sa inis ni Shai at lungkot ng kambal, hindi na nila napansin at nalinis yung basong natapon. Kaya nang dumating si Lola Ella para puntahan ang kanyang mga halaman, bigla siyang nadulas. Ay, Diyos ko po! Ay, pa ako. Ano ba naman to? Tinawagan ni Shai ang kanyang nanay upang ipaalam ang nangyari. Okay lang ako, anak. Huwag ka masyado mag-alala. Aksidente lang ito. Pakausap po ako kay Shai, ma. Shai, di ba sabi ko ingatan ninyo ang isa't isa? Sorry, pero hindi na kita papayagang pumunta sa party mo. Nay, pasensya na. Hindi ko po sinasadya. Naiwan ko lang talaga sa lamesa nang hindi ko namalayan. Sana wag niyo na po akong parusahan. Nako talaga, anak. Pero sige, hindi na dapat maulit to, Shai, ha? Sige na, alagaan niyo si Lola Ella niyo. Lara, sorry dahil pinagalitan agad kita. Kahit na kasalanan ko naman talaga. Pasensya na rin dahil hindi kita pinakinggan at inuna ko yung galit ko. O Kara, pag uwi natin, tutulungan na lang kita ayusin yung project mo. Mahal kayo ni ate. O, ano yung mga aral na napulot niyo sa kwentong ating narinig? Mimay? Dapat lagi tayong Honest. honest. Tama. O, ano pa natutunan niyo? Hindi tayo. Dapat laging tayong patawad at tsaka magmahalan. Tama. Very good. O yan. Eh, meron tayong isa pang kwento na maririnig ngayon. Gusto niyo ba? Okay. Yes? Wala po. Excited ka lang. Okay. Ang maririnig natin na kwento ngayon ay ang parable of the unmerciful servant. Ano ba ibig sabihin ng unmerciful? Hindi magagawa hindi magpatawad. Oo, tama. Hindi kaya igawin sa mga magulang. At saka hindi kaya igawin anong sinasabi. Bawal lumayo sa magulang. Okay. O yun, o, eto na yung kwento. Merong isang servant na meron siyang utang sa king. Kaya lang, hindi pa niya mababayaran. At tapos, yung king nagsabi, ikukulungin kita kung hindi mo ko binayaran. Oo, pero ano ginawa niya? Nagpaawa siya. Oo, pero bago yon, nagpaawa muna siya sa king. Kasi sabi niya, wala pa akong pambayad eh, huwag niyo naman akong ikulong. Yung king sabi niya, oh sige, okay lang, tsaka mo na ako bayaran. E de, umalis na yung servant sa castle. Tapos, may nakita siyang kaibigan na may utang sa kanya. Tapos, yung kaibigan niya, hindi rin siya mabayaran pa. Pero hindi niya pinatawad yung kaibigan niya. Sabi niya, hindi, kailangan mo bayaran na yung utang mo ngayon. Kundi, papakulong kita. Tapos, pinakulong niya yung kaibigan niya. Eh, nandun yung king. Ano sa tingin niyo ginawa ng king? Pinakulong siya. Siyempre, nagalit yung king kasi sabi niya, ako pinatawad kita eh. Tapos, hindi mo yan magawa para sa kaibigan mo. So, napakulong rin yung servant. Yun yung kwento ng Parable of the Unmerciful Servant. Pag may nagawa kayong mali sa kaibigan nyo, ano gagawin nyo? Magsasorry! Ano naman gusto nyong gawin ng kaibigan nyo pag nag-sorry na kayo? Papatawarin! Tama. O sino may kapatid sa inyo? Sino yung laging kaaway ang kapatid? Ayun. Ano ba yung kapatid mo? Kuya ba? Ate? Ate, pareho. Ah, so sino yung lagi mong nakakaaway? Yung si kuya. O, kwento mo sa amin yung isang away nyo. Tinulak ako ni kuya, tapos tapos hindi na kami nag-usap, nag-away na lang kami. Paano naayos? Nag-sorry ako. Ano yung feeling ng hindi naayos? Yung parang gusto mo gumante? Parang nagalit yung isip ko. Kaya nakaganti ako. Tapos, nang nag-sorry ka na, ano yung feeling? Tinatawad yung hindi na parang nagagalit yung isip ko. Nag-sorry rin ba si kuya?
Oh, very good. Oh, sino pa may kwento? Kailan kayo nag-sorry? Sa kaibigan nyo o sa kapatid nyo? Ako na pinagalitan ko yung baby ko kasi ayaw niya ako. Tapos nag-sorry na ako. Baby sister mo. Okay. Sino pa? Oh, Evan. Yung baby sister ko ay ginulo ko po siya. Binato ka niya. Tapos, ano nangyari? Nag-sorry po. Nag-sorry po siya. Tapos ako po. Pinatawad mo. Opo. O yun, kailan yung mga pagkakataon na nagpatawad naman kayo? Ako, nung naglalaro si kuya ng basketball, dinulo ko siya. Tapos, niya ako, binato niya ako ng ball. Tapos, nag-sorry ako sa kanya. Tapos, pinatawad niya ako. Pero, nag-sorry rin siya sa'yo. Ikaw yung namato ng bola. Siya. Okay, so dapat nag-sorry Ako din yung si kuya. nagtulak sa kanya. O, mukhang nag-enjoy kayo ngayon. Tama ba? Marami ba kayong natutunan? Very good. O, baka gabihin na kayo. Pero bago yan, last lesson, ang batang marunong humingi ng sorry at tumanggap ng sorry ay tanda ng isang batang mapagmahal at may malasakit. Tama? Ganito kayo lagi. Okay ba? Una na kayo. Baka gabihin pa kayo.